Salamat sa mga awit. Ngayon po umaga, tayo po ay magbubuklat sa ating Biblia sa lugar ng Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10 verse 32. Pag-usapan po natin ay patience. Patience. Ano po? Part ng ating theme, chosen to bear fruit. Ang harvest, it doesn't come overnight. When you plant, you have to wait for the season of harvest. And so, part ng ating pinag-aaralan na kailangan tayong maging patient because, ganun talagang takbo ng buhay. Maraming bagay na hindi nangyayari kaagad. Kailangan maghintay tayo. Part ng ating, bearing fruit. Ang Kristiyano, pag naligtas, minsan wala pang fruit. You have to wait and be patient for the Christian to bear fruit. And so, ngayong umaga, Hebrews chapter 10, I'd like to invite you to stand with me. Tumayo po tayong lahat at basahin natin ang Hebrews chapter 10 from verse 32 hanggang 37. Okay, babasahin ko po, ang sabi dito, "But call to remembrance the former days, in which after you were illuminated, you endured a great fight of afflictions, partly whilst you were made a gazing stock, both by the reproaches and afflictions, and partly whilst you became companions of them that were so used. For you had compassion of me in my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourselves that you have in heaven a better and an enduring substance. Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. For you have need of patience, that after you have done the will of God, you might receive the promise. For yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry." Okay, pag-uusapan po natin ang mga talatang ito, and the title of our message today is simply called Patience. Patience. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyong muli. Humingi kami sa iyo ng biyaya upang turuan kami ngayong umaga. Marami po kaming pinagdaraanan, iba't ibang bagay sa aming buhay, and we need to be patient because we realize that even in our impatience, hindi namin, Panginoon, mapapabilis ang mga maraming bagay. And so, ikaw po ang magpala sa ipong lingkod, sa iyong salita, bigyan mong liwanag sa aming isipan ang mga prinsipyo na ito upang makatulong sa aming buhay pananampalataya ngayong umaga. At sa mga hindi pa nakakilala kay Kristo, na sila rin po ay maligtas. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. You may be seated. Patience. Now, let me give you a brief background of this book. Ang Hebrews, it was written to the Jewish believers na dumaraan sa matinding persecution at the time. If you're a Christian during this time, maraming persecution ang mararanasan mo. And so there was a pressure to abandon the faith and to abandon Christianity because the Christians were just being persecuted left and right. Hindi talaga sila they were not treated fairly by the community. And so, dito sa ating binasa, nakita natin na ang sumulat ay nagtuturo maging patient. And we all need patience, lahat tayo. We all need patience, and the thing is, gusto natin parati instant gratification, instant lahat. Lahat gusto natin mangyari ngayon na. I want patience and I want it right now. Ganun tayo eh. But we need to learn to be patient. Because with God, timing is more important than time. Ang timing sa Panginoon, mas importante yan sa anumang bagay. At ang mga pangako ng Diyos, na minsan wala pa ngayon, wala pa sa atin, maraming pangako ang Diyos, pangako ng langit, rapture, second coming of Christ, maraming bagay na pinangako. But, itong mga pangako ng Diyos are like checks. Parang check na if you believe them,
You can go to the bank of heaven and ask for God to encash the check. Ang problema, sometimes the check is post-dated. Maraming pangako ang Diyos, kaya lang maghihintay ka eh. And that's why we have to be patient. God has reasons for delay. Kung meron kang hinihintay, project, opportunity, open doors, o kaya naman, job application or whatever, tatandaan natin, may dahilan ng Panginoon why He delays certain things. Una, because God is developing you. Maybe God is developing me. Alam ng Panginoon kung kailan ibibigay sa atin yung bagay na gusto nating makamtan. And again, bakit wala? Because God wants us to grow. As we wait and pray and trust God, may process ng maturing. Alam mo, when you plant a seed, hindi pag nakita mo yung fruit, kakainin mo na yan. Nakakita ka ng mangga, kakainin mo na. You have to wait for it to ripe. Na ang Panginoon, hinihinog din tayo eh. Ang dami nating kailangan, pero meron siyang ginagawa para tayo ay maging handa. Kasi baka hindi ka pa nakahanda doon sa pangako ng Diyos. We may not be spiritually ready. Di ba? Kung hindi tayo nakahanda, para saan? Si Joseph, nakulong siya ng maraming taon because God was maturing Joseph. He was a teenager, maybe 17, when he was put to jail. And so what God was doing in the life of Joseph, He was maturing him. He was perfecting Joseph. And so when the time comes, naging siyang prime minister ng Egypt. But he waited a long time. And sometimes we have to be patient because we need to wait a long time. Alam niyo mga magulang, di ba? There are things that you want to give your children, but you wait because you know the timing is not yet right. For instance, familiar kayo sa gadget. Experts tell us na ang mga bata 2 years and below should not see a screen kasi ina-alter ang kanyang way of thinking. Kaya ang bata na wala pa 2 taon, you have to defer giving them a gadget because experts say hindi talaga nakakatulong sa bata. Hindi siya nag-grow. Now, sabi nila, after 2 years old, pag pinagamit mo ng gadget, 1 hour at the most a day. That is what the expert. So therefore, alam niyo mga magulang na hindi niyo ibibigay sa mga bata lahat ng gusto nila. The children has to wait because they are not ready. Hindi handa. So, children ought to be patient because you have to wait. Di ba, bago ka mag-drive, kailangan 18 ka. Di ba, parang ganyan, 18. Kasi, you have to mature. Kailangan maging, marunong ka. So before you can drive a car or any vehicle. So, una, God wants to develop us. Pangalawa, because God wants us to be diligent. Kung babasahin natin, babalikan yung Hebrews 11:6, katabi nung text natin, Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. You have to be diligent in seeking God. Alam mo, the problem is sometimes when we pray, magpipray tayo and then we forget what we prayed about. In other words, hindi talaga tayo seryoso eh. Gusto ng Panginoon tayo, bago siya magbigay, diligent ka. May kailangan ka ba? Pinagpe-pray mo ba diligently? Yung diligent, yung talagang, di ba? But a lot of times our prayers are generalities. Yung mga general things na ganon tayo and we forget what we are praying for sa Panginoon. And so, we have to learn to be patient. At yan din ang gusto ng Panginoon. Matutunan natin maging patient. Now, the Bible tells us how to hold on the promises of God. Maraming pangako ang Panginoon. How do you deal with the promises? Kasi wala pa eh. So, anong gagawin natin sa mga bagay na yan? So, the Bible tells us how. How do you hold on to a promise that God has given you? Okay? So, dito sa ating binasang text, may nakikita tayong mga bagay na dapat gawin bago dumating ang sagot sa panalangin. Okay? Number 1, the need to remember.
Alam mo, pag meron kang pangako na hinihintay sa Panginoon, you need to learn to remember. Remember what you've been through. Yun ang kaunahan. Remember what you've been through. Alalahanin mo ang iyong pinagdaanan. Alam niyo kung bakit? Kasi pag inalala mo yung mga bagay na pinagdaanan mo nung araw, mapapatunayan mo na tapat ang Diyos at ikaw ay itinawid ng Diyos. Kasi minsan ang pangako pag wala pa, nakakapanghina. Kasi parang, excited na tayo, di ba? Now, look at verse 32. But call to remembrance the former days in which after you were illuminated, ano yun? Kapag katapos ikaw ay naligtas, you endured a great affliction, a fight of affliction, partly whilst you were made a gazing stock, both by reproaches and affliction, and partly whilst you became companions of them that were so used. Ano sinasabi dyan? Kung aalalanin mo yung nakalipas, na para bagang you were ready to quit and give up. Maalala mo yung panahon na wala ka nang magawa. Ang Panginoon, tinulungan ka makatawid. Kaya alalahanin mo, naghanap ka ng trabaho, hindi ka makakita. O kaya nag-a-apply ka ng trabaho, hindi ka makakuha ng magandang trabaho. Pero alalahanin mo, lalo as a Christian, at sinasabi dyan as a Christian, verse 32, nung ikaw ay naligtas, ang daming, persecution came. Ganyan kasi nangyayari. After tayo'y maligtas, persecution will come. And that is why we need to remember that faith does not remove the trials. Pag ikaw ay naligtas, dadami ang persecution sa buhay mo, ang trial sa buhay mo. Hindi nawawala, kundi dumadami. Kasi meron ka ng pamantayan. Natin mo verse 32. For you had compassion on me in my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods. Nung araw, sila pinagnanakawan. Pero paano nila hinarap yung sila'y pinagnanakawan? Wala naisip lang nila, anyway, may langit naman, doon na tayo bumawi sa langit. Itong mga bagay sa lupa, talagang panglupa lang naman yan. That's their attitude. Anong attitude nila? They took joyfully the spoiling of their goods. Kahit na sila'y pinagnanakawan ng mga tao sapagkat they were being persecuted as a Christian. Pinagnanakawan sila. Yung bahay nila, pinapalaya sila, titira mga sundalo. Can you imagine? Ikaw ba, would you be joyful? Hindi ka magiging joyful, magagalit ka. Pero anong attitude ng mga early Christians? They were joyful. And so, ito sinasabi dito sa talata. Kung maraming pangako ang Diyos, hindi mo pa nakakamtan, ito ang gawin mo. Alalahanin mo tanda mo nung araw, inaapi ka, ginagawa ka ng masama, pero masaya ka, di ba? Kasi ang Panginoon, pinatawid ka eh. Hindi ka binigo ng Diyos, pinatawid ka. And by the way, maganda yung point na isipin mo, kahit kunin nila lahat sa'yo, mga kapatid, may langit na naghihintay. At actually, ano makukunin ni Satan sa'yo? Kung ikaw ay na kay Kristo, you have everything naman eh. Don't tell me you have nothing. In Christ, you have everything. And so, wala naman talaga makukuha sa atin ang sino man sapagkat, lahat naman ang meron tayo sa Panginoon eh. Hindi naman atin yan. Maganda yung attitude nila. Sa langit na lang tayo. Heaven is better that you have in heaven a better and enduring substance. Sa langit, yung mga bagay na ibibigay ng Diyos sa atin sa langit, hindi na nila makukuha yan. So kahit sa lupa, kunin lahat sa'yo. Sa langit, hindi na nila magagawa yan. Yan ang sinasabi sa ating talata. And so if you remember all of these things that people do to you, isipin mo lang na merong Diyos na tapat, tutulungan tayong mag-overcome. And kaya nangyari ito sa kanila because they were Christians. Kristiyano sila eh. Kaya nangyari yung persecution, yung spoiling of goods, because they were standing for their faith in Christ. Nung panahon na yun, pag ikaw ay tumindig sa pananampalataya kay Kristo, talagang ipe-persecute ka kasi hindi popular ang mga Kristiyano nung una eh.
But you know what they did? Ang reaction nila, they simply praised the Lord for all the sufferings and persecution. And so, tandaan natin ito. If God was faithful to us then, well then God can be faithful to us now. Kung tapat ang Diyos noon, ngayon tapat din ang Diyos. Hindi ba nagbabago ang Diyos eh? And so, ang Panginoon na tinulungan tayo kahapon, tutulungan tayo ngayon, tutulungan tayo bukas. We just need to remember that. Okay? Pag may pangako ang Diyos na wala pa sa iyong mga kamay, tandaan mo, ang Diyos hindi nagbabago. Kung paano ka tinulungan kahapon, tutulungan ka ulit ngayon. Actually, sa Bible, we were told to remember. Parating sinasabi, tandaan nyo, over and over and over, alalahanin nyo, alalahanin nyo. Let me give you an example. Psalm 77, verse 11. Look at this verse. In Psalm 77, in verse number 11, Psalm 77, verse 11 and 12. I will remember the works of the Lord. Surely I will remember thy work, thy wonders of old. I will meditate also of all thy works and talk of thy doings. Okay? So yan ay sinasabi ng psalmist na alalahanin natin ang ginawa ng Diyos. Alalahanin natin. Si Moses parating sinasabi sa Israel, naalala nyo ba lahat ng ginawa ng Panginoon? Kasi nung sila'y nasa wilderness journey, ito po mga Hudyo parating nagdududa sa Diyos. Moses, wala tayong makain. Moses, wala tayong mainom. Parating sinasabi ni Moses, naalala nyo ba? Deuteronomy chapter 2 verse 7, naalala nyo ba nung araw ang Panginoon nag-provide sa atin? Huwag tayong magduda ngayon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yun ang sinasabi ni Moses. At sa atin ngayong umaga, dapat maalala natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kailan ba tayo pinabayaan ng Panginoon? Hindi niya gagawin yan. Now, sa Luke 22 verse 19, ito ay Lord's Supper. Tingnan sabi dito sa Lord's Supper, Luke 22 verse 19. And he took the bread and gave thanks and brake it and gave unto them, saying, This is my body which is given for you. This do in remembrance of me. At so dito sinasabi ng Panginoon, alalahanin nyo ang aking ginawa para sa inyo. Kung papaano binigay ko ang aking buhay para kayo ay maligtas. Para tayo ay maligtas sa kasalanan, binigay ni Kristo ang kanyang buhay. Bakit? Para siya ang mapahamak, hindi na tayo. Yun ang essence ng salvation, substitutionary death. Hindi ka na kailangan mapahamak sapagkat napahamak na si Kristo. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin siya bilang iyong sariling tagapagligtas. Pero listen, ang sabi ng Panginoon, alalahanin ninyo. Why? Because we tend to forget. Parating nakakalimutan natin. Nalilimutan natin. Ano ba ginawa ng Panginoon? Ano ba ang kabutihan ng Panginoon? Nalilimutan natin eh. Kaya yung Israel, when they were having difficulties in the wilderness, alala nyo ang mga Israelite, nahirapan, Moses, sa Egypt, naalala namin yung mga pagkain na kinakain natin, yung mga leeks and onions. Yung mga pagkain, wala dito sa desert. Alam mo, it's funny, naalala nila yung mga pagkain, pero ano mo hindi nila naalala? Hindi nila naalala yung kalupitan ng mga Egyptian, yung mga ginawa sa kanilang mga kung ano-ano, pananakit sa kanila. Ang naalala nila yung mga pagkain. Pero hindi nila naalala nung araw sila yung mga slaves sa Egypt. Alam mo, ganito yan eh. Tayo mga Kristiyano, pag nahirapan, sabi natin, buti pa nung araw, nakapag-inom ako, nakapagsugal. Nakagawa ko gusto ko, hindi ako kailangan magsimba, hindi ako kailangan magbasa ng Bible, hindi ako kailangan... Tingnan nyo na alala natin. Ba't hindi mo maalala nung bago ka naligtas patungo sa impyerno? Magulo ang buhay mo. Nag-aaway kayo mag-asawa parati. Ang mga anak mo, hindi mo natuturuan ng tama. Ang naaalala natin, yung mga bagay na pagkain, nung araw, walang bawal. Ngayon, pag-baptize ka, ang daming bawal. Pero isipin mo,
Oo nga, maraming bagay na hindi mo pwedeng gawin. Pero hindi mo naalala na ikaw ay hindi pa ligtas? Saan ka patungo sa langit? Hindi. Buti sana kung patungo sa purgatorio, hindi rin eh. Impyerno eh. Mapapahamak tayo eh. At ito mga Jews, naalala nila yung mali ang naaalala nila. Alalahanin mo kung anong ginawa ng Diyos. Naalala natin yung mga maling bagay. Yung, buti pa, nung di pa ako ligtas, hindi ako kailangan magsimba. Sa totoo, di wag kang magsimba kasi ganun lang yun. Kasi let me tell you, pag ikaw ay Kristiyano at hindi ka nagsimba at ikaw ay natuwa, ibig sabihin hindi ka pa naligtas talaga. Okay din yun eh. Malalaman mo, hindi ka pala talaga ligtas. Kasi I tell you, ang Kristiyano gusto magsimba. Yun ang alam ko, hawan ko sa inyo, pero that's what I know. And so, tayo, ibig sabihin, remember what you've been through. Na tayo sa panahon ng ating mga pagdurusa at pangailangan at kung ano pa man, ang Panginoon, hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan. At kung kahapon hindi tayo pinabayaan, alam ko ngayon, hindi rin tayo pababayaan. So kapag ikaw ay naiinip, you need to remember, okay lang. Kasi ganun talaga. You have to wait. Hindi ka naman anyway, hindi naman pababayaan ng Panginoon. My second point is this. Hindi lang you need to remember, you need to be patient. The need of patience. Ay di alam mo kung anong ginawa ng Panginoon before. Ang Panginoon daw pababayaan. Pero ngayon, wala pa yung pangako. So ngayon, you still need to be patient. Because wala pa, di ba? Wala pa yung pangako eh. Okay, let's talk about patience. Many fail to receive the promise because they fail to endure. Isipin nyo yan, napakasimpleng idea. Marami ang hindi nakarating kasi tumigil sila eh. You take for instance, dito muna tayo sa patience. Anong ibig sabihin ng patience? Pagtitiis. O ibig sabihin endure. Magtiis, magtiyaga. Tingnan po ang verse 35. So going back to sa ating text, hindi lang alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon. Verse 35, cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. In other words, yung iyong kumpiyansa, wag mong itapon, kumbaga, wag mong pabayaan. In other words, be confident. And verse 36, for you have need of patience. Kailangan mo maging patient. Bakit? That after you have done the will of God, you might receive the promise. Kailangan maging patient ka. Bakit? Kasi kapag katapos na gawin mo ang kalooban ng Diyos, makakamtan mo yung reward. Pero kailangan maging patient ka. Okay? Kailangan maging patient ka. So do not throw away your confidence. Hindi, magpatuloy ka. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Be patient. Now, in other words, if someone is running and yung runner ay nag-quit kasi napagod, you lose the race. You lose the reward. Di ba? Kasi tumigil ka eh. Okay. Hindi ka pwedeng manalo pag titigil ka. Na kailangan maging patient ka lang kasi you're in a race eh. Ang buhay natin, para tayo tumatakbo lahat. We have a race before us. Lahat ay may takbuhin. Parehas lang yung when you're in college. Pag nag-aaral sa college, you wanted to graduate, you cannot quit. Tapusin mo ang iyong pag-aaral kasi hindi mo makakamtan yung diploma when you quit. So, pastor, ang hirap maggumawa ng thesis. Talagang mahirap. But you have to be patient because if you're not patient, you don't finish, you don't graduate. Tamo mag-start ka ng business. Ang business, maganda yan. Yan nga sinasabi ko sa mga member, mag-start ka, lugi. 4 na business, puro lugi. Huwag kang titigil. Pag nakuha mo yung tamang business, 5, babawi ka naman doon sa una, pangalawa, pangatlo, pang-4. Alam mo, dapat ganyan ang mindset eh. Mag-start ka ng mag-risk ka, mag-business ka, tama yan. Di ba? Bakit? Kasi ganyan ang business. Pag tumigil ka kasi mahirap, tapos na eh. You do not receive because you fail to endure. Diba? Sa sports, ganyan. Do you know, ni-research ko kanina, ilang
yung pinakamabilis na, si Usain Bolt actually, yung 100-meter dash, alam niyo, pinakamabilis na tinakbo, 9.8 seconds. Bago itong mga athlete tumakbo in 10 seconds, magpe-prepare ng 4 na taon, 10 taon, para manalo ng 100-meter dash, which they will run only for 10 seconds. Now, pag ikaw ay runner, you have to train yourself to run. You have to be patient. Kasi pag hindi ka patient, hindi mo matatakbo ng, ng 10 seconds. Tatakbuhin mo yon baka 30 seconds. And you have to be patient to train yourself, train your body. Di ba? So, may kailangan talaga maging patient sa sports, sa business, sa pag-aaral, sa anumang bagay na ginagawa. Because patience will come before the promise. And ang sabi sa 36 that after you have done the will of God, you might receive the promise. Makakamtan mo lang ang bagay na pinangako ng Panginoon kung gagawin mo yung kanyang kalooban at magiging patient. Magiging patient. Alam ko minsan parang ang hirap maghintay. Pero, ganun talaga eh. Si Abraham, ano sabi ng Panginoon? Panginoon ang kausap niya, Abraham, Genesis 12, I will give you a son. Kailan dumating ang si Isaac? 25 years later. 25 years. 100 na siya eh. Si asawa niya, si Sarah, ilang taon na? 90 years old. Nanganak. Kailan kinakita ng 90 na nanganak? Walang ganun. Si Sarah, yun, nanganak. Pero ang tagal bago nanganak. He waited. Abraham had to wait before the fulfillment of the promise of God. You have to wait. Kung may pangako ang Panginoon sa iyo, you have to wait. Para din pagtatanim. Pag nagtanim ka, maghintay ka. Huwag mong pagtanim ka ngayon, bukas bubungkalin mo na, I want to harvest this seed. No, you have to wait for the seed to mature. Pag okay na yung seed, kung ano man yun, if it's corn, pag nagtumubo, saka mo siya makaharvest. The Christian life is a marathon. It's not a sprint. Ang buhay natin bilang Kristiyano ay pang matagalang takbuhan. Hindi ito 100-meter dash. 10 seconds, you're done. Hindi ganun ang buhay natin eh. Ang buhay natin ay marathon. So, patience, we have to be patient. But patience is more than waiting. Hindi ang patience parang wala kang magawa kung hindi maghintay. Hindi ganun ang patience. It is not quietly suffering. Talagang ang hirap. Hindi ganun ang patience. Sa Greek, literally, it means to abide under. To abide under. So, ibig sabihin, ay naghihintay ka, pero hindi ka parang walang pag-asa. Hindi nga eh, kaya ka nakapaghihintay kasi may pag-asa ka. Hindi yung ang patient, wala ka na magawa. It's like passive resignation to the trials that you're facing. Hindi ganon ang patience. Ang patience ay nagtitiwala ka na kapag ginawa mo yung kalooban ng Panginoon and you are patient, the harvest will come. Now, therefore, patience is the bridge. It is the bridge between the will of God and the receiving of the promise. Merong kalooban ng Panginoon, ang tulay ay patience, and then you receive the promise. You cannot do the will of God and not be patient. Doing the will of God, hindi instantly meron ka ng promise. Hindi po ganun yun. Wala pating ganun. Okay? So, we be patient. And again, patience is not just sitting down without hope. Hindi nakaupo ka na walang pag-asa, but it is you refusing to give up on your hope of the promise. In other words, patient ka lang. Hayaan mo lang maghintay ka. In other words, pag naniniwala ka sa pangako ng Diyos, may promise eh. You will be on your, parang alam mo, you will be doing the will of God. So if you believe the promise, you are going to do your duty para makamtan yung promise. Hindi ka nakatigil o whatever. Okay? Isipin niyo lahat ng mga tao na
sumunod sa Panginoon. People who follow the Lord, si Abraham, he waited. Si Moses, he waited. Si Paul, he waited. Si Peter, he waited. Ito yung mga tao na sumunod sa Panginoon and yet they waited a long time. Si Daniel, he waited for the fulfillment of prophecy. Di ba? Tayo naman, naghihintay tayong second coming. We know that Christ is coming back and we're waiting for His second coming. But we have to be patient. For Abraham, for Moses, for Peter, for Paul, it was not easy to wait. It was not comfortable to wait. But they endured. Because alam mo, ang buhay natin, in life, trials talaga will come. And life is not going to be easy. Alam mo, ang buhay natin parating ganyan, meron tayong hinihintay. Well, we just have to wait on God. Okay, so nakita natin sa talata, number 1, sa verse 32 to 34, the Bible is saying we need to remember yung ating mga sufferings nung araw and tinulungan tayo ng Panginoon makatawid. Pangalawa, habang inaalala natin yung mga victories natin before, you have to be patient while waiting for the promise. And then, number 3, my third point is the need to rest in the promise. The need to rest. Hindi ka lang patient, ikaw ay talaga naghihintay sa pangako na darating yan. The promise of God is certain. Diba? In this case, verse 37, the Bible is talking about the second coming of Christ. Darating ba talaga ang Panginoon? Ang tagal na natin naghihintay. When the Bible was written, it was talking about the second coming. That was 2,000 years ago and we're still waiting. Of course, sa Bible, 1,000 years is one day to the Lord. So, 2 araw pa lang naman. So, wag mainip, the Lord is coming. Look at verse 37. Yet, a little while. Tapos sa Panginoon, a little while. Malapit na. And He that shall come will come and will not tarry. Yan sabi dyan. He will come and He will not tarry. Anong sinasabi dyan? In other words, hang on, because the second coming is guaranteed. Alam mo tayo mga Kristiyano, ang dami nating, di ba, pagsubok, pangailangan, problema sa buhay. Pero when Christ comes back and takes us home to heaven, mga kapatid, lahat ng problema tapos na. But we have to wait because wala pa eh. Now, this text in verse 37 was taken from Habakkuk chapter 2 verse 3. Babasahin ko sa inyo Habakkuk chapter 2 verse 3. And for the vision is yet for an appointed time. Ito'y Old Testament. So yung vision ay merong takdang panahon. But at the end, it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it because it will surely come, it will not tarry. Let me give you the context of Habakkuk. Hindi ba inaral natin na Habakkuk sa Sunday School? Ganito nangyayari. Ang Judah, inaapi ng Babylonians. Sabi nila, teka ba, bakit tayo ganito nangyayari sa atin? They are God's people. But the Babylonians who are not God's people, inaapi yung mga Hebrews. Sabi ng mga Hebrews, Panginoon, teka, hindi namin maintindihan. Bakit inaapi kami, mas masama pa ang ugali ng mga yan sa amin? Yan nga dapat paluin Bakit kami sila ginagamit mo para kami ay paluin? Hindi maintindihan ni Habakkuk. Because God was using the Babylonians because of the sins of God's people. Basically, so ganun nangyari. So the question is, if Babylonian is worse than Judah, bakit ang Panginoon, kami ang pinapalo, dapat sila. Ito ang sagot ng Panginoon. Sabi niya, God will judge the Babylonians. Huwag kang mainip. It will come. Kasi sila ang hirap ng buhay. Imagine, inuusig sila. Parang kung isipin mo alam mo, parang magkakagera na parang di malaman Pero ang Israel, parating nasa gera yan. Pero ginegera sila ng Babylonians, pero hindi naman sila mali. At sa tingin nila, tama naman sila. Pero sabi na hayaan mo, papaluin ko ang mga yan, pero maghintay ka. That's my promise, but you have to wait. Sabi niya dyan,
Wait for it because it will surely come. It will not tarry. Now, tandaan po natin, we cannot hurry the promises of God. Hindi maintindihan ni Habakuk, bakit ganon? Bakit ganito nangyayari? May pangako ang Diyos pero hindi mo pwedeng pagmadaliin ang Diyos. Maghintay ka. Maghintay ka kasi ganon ang Panginoon. And anong nangyari kay Habakuk? Hindi niya maintindihan. But he learned to simply trust God. Wala siyang magawa eh. So, he trusted God. And now, God does not owe us explanations. Tandaan natin yun ha. Kapag hindi mo maintindihan ng Diyos, let me tell you, God does not owe you an explanation. Panginoon, di ko maintindihan ba't ganito nangyayari sa buhay ko. Listen, you have to live by faith. Ganyan sabi ng Panginoon, you have to live by faith. Magtiwala ka sa Panginoon. And gusto natin, Lord, I want you to explain this to me. And we want it now. Lord, I need the explanation right now. But God does not explain things. Kahit kay Habakuk, hindi niya pinalaw. Sabi lang niya kay Habakuk, hindi pa panahon, maghintay ka, may gagawin ako, yan ang pangako ko, meron akong gagawin. Alam ko hindi mo maintindihan, pero iyahan mo lang. Si Job, alam niyo naman si Job, hindi na ang Diyos nagpaliwanag kay Job. Hindi siya nagpaliwanag kung bakit nagkaganito. Sinabi ba ng Panginoon, alam mo si Satan at ako, may usap kami. Ganito kasi ang nangyari dyan. God never explained to Job what happened. Sabi lang ng Panginoon kay Job, nung ginawa ko ang daigdig, nandun ka ba? Tinanong ba kita? Did I ask your opinion? Wag kang magalit, wag kang ganyan kasi I tell you, meron akong ginagawa, hindi mo alam. Mga kapatid, huwag tayong magalit sa Diyos. Meron siyang ginagawa na hindi natin alam. Now, ang Panginoon ay magbibigay ng pangako. Yun ang panghawakan mo, pangako. Ano ba yung pangako? Basta panghawakan mo. Now, you know what He said in John 16 verse 12? Tingnan mo John 16 verse 12. Ito sabi ng Panginoon, I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Alam mo, marami pa akong gusto sabihin sa inyo eh. Alam mo ang problema ko? Hindi nyo naman kaya eh. Hindi nyo kayang maintindihan. Maintindihan nyo ba pag sinabi ko? So ngayon, wag nating isipin, Lord, if you can only explain to me what is happening, I'll be fine. Sabi ng Panginoon, no, I have many things to say to you, but you cannot understand. Alam mo, in other words, kahit sabihin ng Panginoon ang nangyayari sa iyo ngayon, hindi mo rin maintindihan. So, anong ginagawa ng Panginoon? Hindi na lang siya nagsasabi. Hindi mo maintindihan eh. Kaya mo bang maintindihan ang paliwanag ng Diyos? Baka sabihin mo, bakit ganon? Bakit ganon? Yun na nga, that's the point. Now, look at Habakkuk chapter 3 verse 17. We will close. Habakkuk chapter 3 verse 17. Ito sabi ni Habakkuk. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines. The labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds' feet. Now, ano ang ginawa ni Habakuk? The economy of Israel was collapsing, and Habakkuk could not understand what God was doing. But yun, ano mang response niya? Hindi man magbunga ang mga puno, hindi man, ganito man ang mangyari, yet I will rejoice. At mga kapatid, we better learn to rejoice and just be patient on God. Alam mo, we need to rest in the promises of God. Kasi hindi ang Diyos magsasabi na hindi niya gagawin. Okay, let me give you 3 conclusions and we're done. Conclusion number 1. When you get a promise from the Word of God, ang dapat mong gawin? Number 1, remember how you endured the suffering in the past. Sapagkat kaya ka nagtagumpay kasi tinulungan ka ng Diyos eh. Yan ang kaunahan. Now, meron kang pangako, hindi pa dumarating eh. Pero ito lang, tandaan mo. Dati, nahirapan ka eh, pero tinulungan ka ng Diyos, di ba? Kaya ka nakatawid. Andito ka na ngayon, nakatawid ka na. Okay, tandaan mo yan. Pangalawa, be patient. Anticipate the future deliverance. Basta pag meron kang iniintay, basta patience lang. Be patient.
Isipin mo, God will deliver me. But you have to be patient. Because sometimes ito po yan ha, kung ano man ang ibibigay ng Panginoon, yung tama sa iyo. Hindi lahat ng gusto mo ibibigay sa iyo. Alam ng Diyos kung ano ang para sa ating lahat. So we better be patient. Nobody said life is going to be easy. Nobody said that marriage is going to be easy. Nobody promised that parenting is going to be easy. Walang pangako ang Diyos sa atin na ganyan. You have to be patient. And kung ano man ang pinagdaraanan, anticipate, God will deliver me. And last, believe the promises of God. Though it tarry, it will come. Kahit hindi pa nangyayari, basta sinabi ng Diyos, mangyayari yan kahit hindi man sa panahon na gusto natin mangyari. So be patient. Okay? Be patient. So yan ating conclusion. What we need to do is get hold of the Word of God and never let it go. Panghawakan mo ang salita ng Diyos at magtiwala ka. Hindi tayo ipapahamak ng Panginoon. Kailangan nating alalahanin, nung dati, hindi, tinulungan ako ng Panginoon before, tutulungan ulit ako ngayon. And kailangan ko lang maging patient kasi hindi pa tama ang panahon. Basta naniniwala ako sa kanyang pangako, bagamat hindi pa dumarating, isang araw ay darating din yan. Okay? So yan ang dapat nating maunawaan. Tumayo tayo lahat, tayo yung manalangin. Let us all stand. Tayo yung tumuko at pumikit. Tayo yung manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin, salamat po sa iyong mga salita. Tulungan mo kami na maging patient. Ano man ang aming pinagdaraanan, ano man ang aming inihintay. Ano man ang pangako na hindi pa dumarating, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Magtiwala sa iyo na ang iyong pangako ay tapat. Ito ay magaganap. But we just have to be patient. We just have to trust that we have a God in heaven who knows the perfect timing para mangyari ang mga bagay na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, magtiwala sa iyo. Ikaw po ay nangako sa amin ng langit, bagamat hindi pa namin nakakamtan. Naniniwala po kami na isang araw, dadalhin mo po kami sa lugar na ito. At ngayong umaga, kung meron po kaming mga kasama na hindi pa nakakilala kay Kristo at nakatitiyak ng langit, tulungan mo, Panginoon, na makamtan nila itong biyaya na ito sa magitan ng pananampalataya kay Kristo at pagtalikod sa kasalanan. Panginoon, tunay kami po lahat ay nagkasala. Ngunit kami po ay nagpapasalamat na ikaw ay Diyos na nagpapatawad. Kaya pagpalain mo po ang aming invitation, mangusap ka sa aming mga puso, at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Habang lahat po ay nakatungo, nakapikit ngayong umaga, while heads are bowed and eyes are closed. If you'd like to come for prayer, kayo po ay inaanyayahan. Be patient.